are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy.
You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word, Jesus. Different journeys, One testimony. Jesus transformed. Every generation. One faith, one salvation. Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon niyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Isang malamig na tanghali po sa bawat isa sa atin, mga ka-daily life sharing, mga ka-avid viewers from all parts of the Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga Bisaya, maayo na hapon sa tanan. Yan. Maayong udto sa tanan. Ayan. At syempre sa mga kapatid namin mula sa Luzon at sa Mindanao, magandang hapon po sa ating lahat. And of course, to our viewers coming from different part of the world, is it good afternoon, good morning, or good evening sa inyo dyan. So, blessed evening, blessed afternoon, and blessed morning to all of you. Especially to our viewers who will be watching in replay that would be coming from different parts of the world. Thank you for watching replay po sa ating segment for today and for all the segments of our daily life sharing. This is Pastora Zali signing in again this morning and this afternoon to our real life, real talk, real people. Ayan, mga kaabangers, kamusta po kayo dyan? Hello and good afternoon, Pastor Dong and Pastora May Campoy. I know po na kayo po ay nagbibiyahe na pabalik ng Maynila. Ingatan at samahan po kayo ng ating Panginoon na kayo po ay maluwalhating makarating dito sa studio at sa inyong tahanan nang walang anumang gasgas kundi buong buo at matibay na matibay. Di ba? Pastor Dong said in his comment sa ating comment box, we proclaim to you
what we ourselves have actually seen and heard, so that you might have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. That is from 1 John chapter 1, verse 3, NLT version. Thank you so much, Pastor Dong. Wow, mga kaabangers! Nariyan na po ba kayo? Nakasit na po ba kayo? Ano ba ang ibig sabihin ng sit? Nakapag-share na ba kayo? Na-share na ba ninyo ang ating live Facebook link ngayong araw na ito? Ayan, kung hindi pa, well, it's time for you to share this live streaming para naman po hindi lang po tayo ang mapagpala at mabless ngayong araw na to, kundi mapagpala at mabless po ang ating mga kaibigan, mga kakilala, mga kapitbahay, mga kapamilya, mga katrabaho. Yan. At syempre po, kung i-share na ninyo, mag-invite din po kayo ng iba pa ninyong mga kaibigan, di ba? Invite your friends, your ka-KKK, kapamilya, kaibigan, kapatid, ayan, kapitbahay, lahat ng ka-KKK ninyo. Invite them to watch Daily Life Sharing. And of course, tag also your friends. Ang mga friends nyo sa Facebook, itag nyo rin po ang ating pong live streaming today. Daily Life Sharing, real life, real talk, real people. At syempre, gusto ko rin pong batiin ang mga kaabangers na kanina pa po nag-aabang. Ayan, from Iligan City. Yan, ang mga Bisaya. Ayan, Pastora Marivic Manga. At syempre, sakop na rin niya ang buong dahab ng Iligan at Dahab Davao. Yan, sabi niya, Dahab Iligan, Dahab Davao, and Dahab of Christ, Nishio, Japan. Ayan, nakita ko na rin po dyan kanina si Sister Ben Nakashima. Konnichiwa. Yan, yun lang po ang alam ko. Yan. Hello po kay Sister Carmelita Dexter, kay Pastora Yolanda Hiyaw ng Pasig. Hello po sa lahat ng mga taga-Pasig, sa lahat ng mga taga-Pateros. Kanina po nakita ko rin dyan si Sister Leia Punsyon at ang iba pa naming mga kapatid from Parañaque and Las Piñas. Nandyan na rin po si Sister Imelda Hakilmo from Masbate. Nandyan na rin po si Sister Abby Abogado de la Cruz from Nueva Ecija. Yan, Sister Weng Molera. At syempre, narito na rin po ang mga kaibigan natin from US of A. Pastora Salve and Pastor Sam Suruela. Hello, hello, hello. Kamusta po kayo? Sabi ni Pastora May, on the way back to Manila po kami, moving na po uli. Solano, Cagayan na. Wow! Ayan, sige po, invite. Share, and tag. Ayan, nandyan na rin, wow, wait lang. Nandyan na rin po ang mga taga-London. Hello, Sister Digna Penili. Ayan, and for sure, mamaya po ay magre-replay ang mga taga-France. Hello, Sister Bea Dubyard. Ayan, Sister Angelita Barquez Sarmiento sa mga taga-Isabela. Wow, narito na sila. Kanina pa sila nag-aabang at talaga naman, kaabang-abang po ang ating pong segment this afternoon. Hello sa mga taga-Montalban, Sister Letty Ramos, Pastora Imelda Ramos Villanueva. Good afternoon po. Ayan. Sige po, sa lahat pa po ng papasok, magandang hapon po sa ating lahat. Enjoy watching po dito po sa ating Daily Life Sharing. Sa mga taga Cebu, nandyan na rin po ang mga taga Cebu. Hello, Sister Bebot Villarde, Pastor Presil, and Pastora Elizabeth Sayon. Ayan, good afternoon po. Ayan, nandyan na rin po ang taga Davao, si Sister Evelyn Bue, Sister Sheila Patricio. Yan. Sige po, tag, invite, share nyo lang po ang ating pong live stream this afternoon. At bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay dumulog sa panalangin.
Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na mahahayag, Panginoon. Mula, Panginoon, sa bibig at labi ng iyong lingkod na gagamitin ngayong hapon na ito. Kasihan niyo po, Panginoon, ang mga salita na ito, Panginoon, na hindi lang ito, Panginoon, basta salita na dumating sa aming puso, kundi mga salita, Panginoon, na magpapalakas sa amin, mga salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng pag-asa, mga salita, Panginoon, mga salita mo, Panginoon, na magbubuo sa aming wasak na buhay. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Wow, hello po, Pastor Alan Acebuche ng Taytay, Rizal. Good afternoon po, Pastora Erica Akag ng Luna, Isabela. Yan, sige po. Keep on tagging your friends, keep on sharing, and keep on inviting them. Hello, Sister Ras Chua ng Abulog, Cagayan. Wow, dumadami na po sila. Sige po, magdagdag. Hello, Sister Josephine Binamira. Yan. Sister Ria Laines Alfiler ng Paranaque, Ate Daisy ng Paranaque. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, true indeed. Nandyan din po si Nanay Shoni Atienza ng Manila. Ayan, di ko alam kung nasa Manila siya o nasa Batangas. Ayan. So, ngayon po, hindi ko na po patatagalin dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan. Kaya ang mga Bisaya dyan, keep watching, keep tagging dahil ang atin pong bisita ngayong hapon na to ay isang purong Bisaya. Ayun. At ang ganda po ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang ating pong pag-uusapan ay ang isa sa pinakamahalagang pinag-uusapan dapat ngayong kapanahunan na ito. It's all about good news. Sige nga po mga kaabangers, ayan. Kung nariyan na po kayo, para sa inyo, ano po ba ang good news? Yan. Kung may bad news, may good news, di ba? So, para sa inyo, what is good news? Ano po ba ang good news? Hello, Sister Elizabeth Udal, may kumare, magpagaling ka at pagalingin ka ng ating Panginoon. Amen. So, ano po ba para sa inyo ang good news? Ayan, dahil ang pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito is all about good news. Kaya tatawagin ko na po ang ating bisita mula pa sa malayong lugar. Yan. Kung kahapon, taga Bacoor ang ating bisita, taga Bacoor, Cavite, ngayon po about tawid dagat. Pwedeng eroplano, pwedeng barko. Yun. Tawagin ko na po ang magiting na lingkod ng Panginoon. Walang iba kundi si Bishop Tony Torres. Good afternoon po, Bishop! Gandang hapon po sa kanilang lahat at sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Naniwala po ako na sa araw na ito po ay may gagawin ng Diyos sa buhay niyo at ang magandang balita po nating pag-uusapan ay ganito na kapag ang Diyos ay kumilos sa buhay ng tao, kahit ano po sama ang buhay ng tao, kahit ano po kalala ang kanyang sitwasyon, kaya po ayusin ng ating Panginoong Diyos. Amen! Bishop, nag-iinit na agad sa salita ng Panginoon. Thank you so much, Bishop. Pero tatakamin natin, di ba? Bibitinin po natin ang ating mga kaabangers tungkol dyan sa balita na yan. Sa magandang balita na yan. Ibinigay na ni Bishop ang unang hint, di ba? Di ba? Ang mabuting balita, may sagot na kayo mga kaabangers, di ko na uulitin. Ibinigay niya ang unang sagot. Bishop, so nais po muna namin kayong makilala. Yun. Ang tunay niyo po ba ano po ang tunay ninyong pangalan? Ilang taon na po kayo? Taga saan po si Bishop? Kung meron po kayong mga anak, ilan po ang inyong anak? Sino po ang mapalad na babae, di po ba? At ang inyong mga magulang. Sige po. Okay, ako po ay si Bishop Antonio Torres. Ipinanganak po dyan sa Tondo, Maynila on May 17, 1961.
At ako po ay nakapag-asawa sa pinakamagandang babae doon po sa Iloilo na ang pangalan niya po ay si Rebecca Pilaco noon. Pero ngayon tourist na rin. Ako po ay walang anak kasi hindi naman ako nanganganak eh. Si Mrs. po ang nanganganak. At ang amin po anak ay 4, 2 babae at 2 lalaki. Ang panganay ko ay 43 at ang pangalawa po ay 41 at ang pangatlo po ay 39 at ang bunso po ay 29. I'm also the grandfather of 9. Siya na po ang aking mga apo. At ako po ay naglilingkod kay Lord for more than 43 years now. Non-stop. Hindi po, wala po. Mula po ng inayos, binago ng Diyos ang aking buhay sa isang magulo na buhay. Walang pag-asa, walang kinabukasan kasi po ay ipanganak po ako sa wedlock. Hindi ko nga alam kung sinong tatay ko eh. I was born, nung ipinanganak po ako, ibinigay po ako sa care ng aking lolo at lula sa Iloilo. My father was a lawyer, but I've never seen him until I reached at the age of 29-year-old. Also my mom, kasi nagkahiwalay po sila nung maliit pa ako. At lumaki po ako sa pag-alaga po ng aking lulo at lula doon sa Iloilo. Mga reliyoso pero hindi naman makadiyos. Araw-araw po ay makita mo sa simbahan. Pero pagbalik po sa bahay ay nagmumura. At naranasan ko po yung hindi po magandang karanasan. Ito po ay konting patutunan kung paano ako binago ng Diyos. Kasi po, nung dumating po ako sa edad na 7-year-old, ang aking mama ay nag-asawa ulit ng isang US Navy and they migrated in Arkansas, United States of America. But before she left, she asked me if I will go with her or not. Pero dahil po my heart was captivated po sa pag-alaga po ng aking lulo at lula, mga uncle at auntie, I refused to go. Therefore, sabi po ng aking lula, don't force your son. We will take care. Sa madaling salita, sabi po ng aking magulang, o sige po, ito po ang kondisyon. Iiwan ko po sila sa iyo at bigyan ko po ng sustento ang aking anak. Every month, padalhan ko ng pera. Pero po, dahil po ang aming bahay ay bahay sugalan, at the age of 7-year-old, I knew all kinds of gambling. Yan po ang eskwelahan ko. You see? Every month po, nagpapadala ang aking mama ng pera. But even a single penny, I never enjoy it. And when my mom lived, that's where my Calvary started. Because the flesh of my flesh, the bones of my bones, my relatives, people that I considered my parents treated me as a slave. And my mother never knew about it. Kunti lang na pagkakamali po, ang aking po mga uncle at auntie, they will box me, hit me, and throw me to the wall without mercy. And I started to question if there is God. And I said, if there is God, why these things happen to me? Where is God when I needed Him the most? Therefore, parang nawala po ang pag-asa ko sa buhay.
They never even me allowed to talk to my parents. Hindi rin ako binigyan po kahit po ng number po ng aking magulang. And every time my mother called, at tinatalong po, kamusta po ang aking anak? Palagi nila sinasabi, all is well, but I'm not well. Therefore, I come to the point, and I said, Lord, kung manatili po ako sa bahay na ito, what will be my future? What future awaits for me? But God knows how to deliver me out of bondage. Ang aking po auntie na pinapaaral po ng aking magulang na magkuha po siya ng karera niya na bilang nurse. Kasi hindi ko na po makaya at the age of 15-year-old, lumaban na po ako. Lumaban na po ako. And I decided to leave the house the following day. Without their knowledge, the following day, not knowing where to go, not knowing where to turn to, alas 4 ng umaga, tumalon po ako sa bintana ng aming bahay at pumunta po ako sa bus station upang po sumakay sa bus papunta po Iloilo City. Hindi po ako taga Maynila, taga Iloilo po ako, doon ako lumaki. At nung dumating na po ako sa Maynila, sa Iloilo, nagtrabaho. Kasi ang sa isip ko po, aaral po ako at kapag makatapos na ako sa aking karila, I will come back and retaliate. The spirit of anger and bitterness crept my heart. Life has no meaning to me. Life has no value. I know that there is God, but deep down in my heart, I rebel against that God. Wow. Amen. And I started to question, Lord, where are you? Hallelujah. I heard people preaching on the streets in Iloilo City. I called them crazy. I stoned them. Oh my. Hallelujah. Told them, don't scare me to death. I'm already dead. Hallelujah. Wow, Bishop. Maputol ko po kayo. Sorry po Ang ganda ng patotoo. Pero, grabe. Nagsisimula pa lang po si Bishop pero punong-puno na po ng karanasan ang kanyang testimony. Thank you so much, Bishop. Di ba? Lumaki na merong bitterness sa kanyang puso. Di ba? Pastora, patikim pa lang yan. Hindi pa na... Yes. Pero Bishop, no? Sa madilim... Mino pa tayo pumasok sa mino. Opo, Bishop. Sa madilim na kahapon, lumaki sa isang madilim na kahapon, lumaki na may bitterness sa puso, di ba? Lumaki na parang ang tigas ng puso at ayaw makinig sa kung ano ang sinasabi ng iba. Dahil para sa kanya siya'y nasaktan. Sobra siyang nasaktan. Pero ang isang Bishop Torres po na sobrang nasaktan, paano po naman umibig sa isang babae? Aba, parang aware yan ata. Paano po na ang isang may matigas na puso ay pinalambot ng isang binibini? Kasi po, Pastora, una po, bago po dyan ang aking po asawa, kasi hindi ko yan nakita kung hindi po na ako binago ng Diyos at linigtas. Wow! Ang aking asawa, produkto yun sa akin ng pagpapastor na binago ni Lord ang buhay. Therefore, ipatuloy ko po Sige po. ko doon sa Iloilo. Instead of getting better, I grew worse until I became a leader of the gang in University of Iloilo. Oh my. Making havoc in the society. I became a problem in our school. Mga fraternity, kapag magkita sa daan,
Grabe, rambulan yan. Kasi wala na akong pakialam sa buhay. And then, I became a chain smoker, 3-pack a day. Okay? Magnanakaw. Lasinggiro. Yan po ang buhay ko. Kasi sabi ko po, kung ganito mala ang buhay ko, ay mas mabuti na lang na wala. But what the devil intended for evil, God turned it around for the good. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Therefore, 1978, I will never forget, in the month of November, I got sick unto death, lying on my deathbed, flesh and bones. And for the first time in my life, I remember every word that had been preached to me by those pastors and street evangelists that I stoned and maligned and criticized keep coming in my mind. And I look up toward heaven to the God whom I never knew, never heard, never have a relationship. And I humble myself before God and say, Lord, if ever you will give me a chance to live, I promised you that I will serve you all the rest of my life. And after I prayed that prayer, I never heard a thundering voice from heaven like Moses did. I never seen the fire from heaven coming like Prophet Elijah did. But peace flooded down my soul. I know that I've been forgiven by God. And after I prayed that prayer, on the third day, God wondrously, miraculously, entered into my room and touched my sick body. Wow. And I was gloriously, miraculously healed by the power of God. And since the time 1978 until now, I'll never stop preaching the gospel, traveling to the nations, telling the people that there is hope in God, there is miracle in God. God can change the worst person in the face of the earth. And what God can do in my life, you that are watching today, He can do it in your life as well. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wow. What an encounter with the Lord. Grabe, ang encounter ni Pastor. Kaya sa lahat po ng mga evangelists, especially those who are doing street evangelism, this is a wake-up call for every one of us. We must never stop preaching the gospel and the good news on the streets. Dahil bunga po si Bishop Torres ng mga pagpapagal at pangangaral ng mga street evangelists. The word that he heard from those street evangelists whom he stoned, whom he mocked, was the same word that came to his mind in the time he was weak and dying. Wow! Sige po, Bishop, ituloy niyo pa po hanggang sa may kwento paano nag-cross ang landas ninyo ng iyong magandang may bahay. And then, after a month that God miraculously healed me, I found myself standing on the street together with those pastors and street evangelists whom I criticized, preaching the mighty gospel of Jesus Christ. And then I was assigned to a church. Hindi ko po alam kasi hindi naman ako pastor Wala man ako nakapag-aral sa Bible school. No? Ang lalalaman ko lang po ay kaya ka ayusin ng Diyos, kaya ka pagalingin ng Panginoon. Wow.
Wala po homiletics. Ang naiwan ko lang to, itik, pero why homiletic? I was just in total dependence upon God. And one thing I learned is, Lord, itong buhay ko, hindi ko na po ito may mang-ari. I never already control my life. You already owns my life, already surrendered my life to you. Wow. 1 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, Second. he is a new creation. That's what happened to me. Because of that personal encounter with God, He changed my life. He gave me a brand new heart. Wow. And those people, my loved one, whom I hated before, I went back to my place and preached the Word of God, and I started to forgive them and love them. Wow. Wow. The spirit of anger and bitterness start to disappear in my heart. Wow. Amen. Hallelujah. Bishop, maputol ko po kayo, no? Okay. You have said, Bishop, that the spirit of anger and spirit of bitterness has been taken away from you and from your heart by the Holy Spirit and by the power of God. Bishop, ang aking pong tanong, binalikan niyo po ba yung mga taong nanakit sa inyo at napalaya niyo rin po ba ang sarili ninyo mula sa galit niyo sa kanila? Nagkaayos po ba kayo? Opo, pinuntahan ko po, pinatawad ko po. And in reality, inimbita ko po sila na magpunta dito sa bahay namin sa General Santos City. I made a plan, pinasakay ko sila sa eroplano, ang aking lolo, ang aking lula, at ang lahat ng mga auntie na nagmulistya, nagsakit sa aking lubo, sa aking buhay, kinunan ko sila po ng eternal plan. As an expression of my love to them. 4 sila. Binilihan ko ng eternal plan na magamit nila na kung sakali sino man ang mauna, mayroon po na St. Peter po na magpapalubong sa kanila. Wow! What a nice revelation! What a great revelation for each and every one of us. Ang ibinigay ni Bishop, hindi lang eternal plan na kapag sila'y pumikit ang kanilang mga mata dito sa lupa, kundi ipinakilala din niya at ibinigay niya ang eternal plan ng Diyos. Sige po, Bishop, ituloy niyo po. Eternal plan dito sa lupa at eternal plan ng Diyos para sa kanila. And then, after that, pastora, inassign po ako sa bundok. Kasi yung pastora doon ay nagkasakit ng typhoid fever. Walang ipadala na pastor. Therefore, pinadala ko. And I was forced. Kasi po, sabi ko po, hindi po ako marunong mag-preach. Sabi po ng aking pastor, if you want to know how to swim, I will push you in the water. Yun ang yanari. Tinulak po ako na magpunta doon sa Barutak Viejo at ang una ko pong kongregasyon, mga ata, mga negritos. Doon po sa Barutak Viejo sa Nagpana. Ako lang ang maputi doon kasi karamihan sila po ay maitim eh. At pagkatapos po, doon ko po naranasan ang sobrang lupit sa buhay. Pero hindi po ako nagrereklamo kasi yung offering po namin, 10 pesos, pinag-awayan pa bago ibigay sa akin. Hallelujah. Kasi daw ako ila pastor eh. Oh. Therefore, dahil ang puso ko po ay isang evangelist, I love to see people saved. Wow. Ang aking asawa, ang kanilang lugar ay doon sa ibaba, sa baryo. Kasi nandoon ako sa bukid. And I was led by the Lord to make a crusade in their area.
Inlipata, Barutag, Bio. Crusade. At ang himala, Pastor Rasali, ay ganito. Of all the crowds, hundreds of crowds that came and listened to the gospel, only their family was saved. Wow. Ang kanila lang pamilya. Ang kanilang pamilya is the poorest of the poor in that community. Wow. But God sent me as Moses and their deliverer. Man. Pero hindi naman ako automatic po ay nanligaw sa aking asawa. Pinalo up ko muna yung mga magulang niya. Bishop, diyan nyo na po ba nakilala si Pastora or dinala pa uli kayo ng Panginoon sa ibang lugar? Umatin po si Pastora sa isang Bible study po ng 70 Adventist at inindayahan po kami na mag-attend. Akala ko po, siya po ay ang anak po ng mayaman po na 70 Adventist na nag-invite sa amin. Kasi po, dahil po sa kahirapan, pumunta po si Mrs. sa Iloilo City upang magtrabaho, upang may itustos po sa kaniyang pamilya. Kasi marami sila po, siya lang po, 10 sila 10 silang magkakapatid. Wow. At po ang una po na nagiging babae. Therefore, nagiging natay po siya Therefore, nung nagtrabaho na siya sa Iloilo City, parang nakabawi po siya ng kanyang katawan kasi napakapayat siya. Nakabawi siya and I believe it is God's arrangement na Wow. dumalo po siya, nabalik po ang kanyang kagandahan at hindi ko rin siya kilala. Pero kung sa Bisaya pa daw sa wala lang pero may ginabatyag na ako ba? Mga kaabangers, do you want me to translate it? Sa una daw, parang wala lang. Pero may nararamdaman na siya. Galing nga. Sige pa, Pastor, Bishop. Okay. Therefore, until later on I realized that she was the daughter of those family that got saved. Wow. From their house going to our church, you need to walk 2 kilometers. At yan ang linalakad nila every Sunday just to go up and listen the word of God as I will preach. Wow. And then, Galing ang asawa niya. kasi po, bilang I don't want that the fish will die na nandoon na po sa fishnet. Therefore, I established a relationship with the parents upang lupo. As I keep coming back, yung kaniyang mga anak, ang kanilang mga Ang galing ng sila strategy, mga kakapatid. ah. Minsan po ay magabihan po ako, doon na po ako makatulog. Wala po silang habol. Ang ginagawa ko na lang po ay sinusuot ko na lang yung paa ko po sa ilalim ng mga anak ng mga kapatiran niya upang lang po makatulog din kasama sa kanilang mga kapatid. Wala raw kumot, mga kabangers. Kaya sinusuot niya yung kanyang paa sa kumot ng mga katabi niyan. And then, dahil po nahihiya naman ako, pero parang may nararamdaman ako na kaiba ba? Sabi ko, ano ba ito, Panginoong Diyos? Parang iba na itong feeling ko, Oo. Nahiya naman ako. Baka magsabi, nagtitik advantage. Yeah. Oh. Therefore, ang ginawa ko po, upang hindi po ma-misinterpret ng kaniyang mga magulang at kahit din siya, pinahiram ko po ang Bible ko sa kanya at linagay ko po ang sulat doon sa loob. Nagpairam ng Bible, pero may good news sa loob ng Bible. Love letter po ba yon, Bishop? Opo,
Sabi ko, sister, I love you. Ang saya! Sabi po ni Sister Leia Punsyon, Bishop, love at first sight manggali. Oo. Pero, alam mo naman, si Pastoray po ay dalagang bukid. Hindi po siya dalagang syudad, dalagang bukid. And I appreciate, that's why sabi sa Proverbs, beauty is vain. You see? Yeah. But the woman that feareth the Lord, she shall be praised. Shall be praised. Therefore, isang bagay po ang nakikita ko sa aking asawa. Siya po ay isang God-fearing at matuwid na babae. Mm-mm. At nung siya po ay naligtas, diritsuhan din. Diritsuhan. Then, nung nalaman po, pero hindi nyo ba alam, ang dream niya, bago po bago po ako nag-propose sa kanya, 6 months lang po nag-propose na ako na magpakasal kami. Ang galing! Alam niyo po ba, Bishop, basahin ko lang yung mga sinasabi ng mga ng mga viewers natin ngayon mga Bisaya din to Sabi ni Sister Jo Kaikel Kiamko, sabi niya, ganda ng love story niyo, Bishop. Yung first love letter nasa Bible. Sabi naman ni Pastora Yolanda, madiskarte po kayo. Madiskarte po kayo. Mahirap daw pong mahuli ang dalagang bukid, Bishop, pero nahuli ni Bishop, di ba? Sige po, Bishop, tuloy. Okay? Pagkatapos po, nung pinadalan ko na po siya ng sulat at nag-propose, pero nakakita po siya ng dream. Kasi Wow. the gift of my wife is, she was a dreamer. Kahit bago pa siya, hindi pa siya naligtas. Wow. Kung ano po ang mangyayari po in advance, pinapakita na ni Lord. At sabi niya po sa kaniyang dream, sabi niya po sa kay nanay niya, Nay, nakakita po ako na may isang tao po na pastol na gusto niya po ako asawahin. Sabi niya, umiiyak po ako. At sabi ko, Nay, tulungan mo ako. Hindi ko ako gusto na mag-asawa sa pastol na yan. Pero sabi po ng kanyang magulang, wala ka nang magawa. Natapos na po, napag-usapan na po. Therefore, whether you like it or not, pakakasal ka talaga. At Hallelujah. At nung nakagising po siya, umiiyak pa, nakikita niya ang sarili niya, umiiyak. Yan nga, ipastol ako . Therefore, I started to propose. Pero, bago nangyari yan, gumawa din ako una ng negotiation kay Lord. Kasi sabi ko, Panginoong Diyos, I don't want that this will be an emotion. Yeah. Kasi during that time, my mother filed a petition for me to go to United States. I was 18-year-old at the time. I was forced to marry kasi po, I grew up po na parang independente na tao. Yeah. Therefore, nung nagkausap kami, at nagkausap kami ng kanyang magulang, ano nangyari? Okay. Nagka-agree. Sabi ng Bible, the place of agreement is the place of power. Wow. Galing. At ang kagandahan, Pastora, hindi kayo maniwala, ako lang po ang nagpakasal na ang pera ko ay 100 pesos. Antindi! 100 piso, may kasalan na. Paano nangyari yon, Bishop? Kasi po, upang po ako agad, give me wisdom. Lahat po ng mga sastre, na may mga,
iginawa ko po na aking ninang upang ang doon po ay Matalino. At yung mga tao po na may mga sasakyan, ginawa ko rin na ninang upang po may masakyan yung mga bisita, Ang galing ni Lord sa buhay ninyo, Pastor. Bishop. Therefore, ang nangyari doon, kunti na lang po ang kanyang mga magulang, siguro, kwan lang ilang piraso lang yun na yung sinasabi na patutin, yung patutin, parang 3 lang, isang baryuhan ang pakainin mo, patutin lang, at manok lang ganun. Dahil po sa kahirapan, tingnan nyo dahil po sa kahirapan ng buhay nila po, kahit po plato, kutsara, tinidor, nang hihiram pa sa kapitbahay. Hallelujah. I want you to consider that how pitiful, how poor they are. Yes. See? Pero po, ang nangyari, okay, dumating na po ang panahon ng kasalan. After po, ito ang shocking at ang experience. After the wedding, that night, si Mrs. po ay nagkasakit ng diarrhea. Ooh. And she was rushed in the hospital. Pagdating sa hospital, 0-0. 50 strus. Parang tubig linagay sa kanyang kamay. At pumutok na po sa baryo na ako ay nabalo na. Hallelujah. Tapos po, But prayer changes things. amen. Sabi ko, Panginoong Diyos, kung may plano ka pa sa buhay ng aking asawa at sa buhay namin, dinideklara ko, death has no power over her life. Amen. And I speak healing and miracle. And God perform miracle. Amen. Hallelujah. Pinagaling po siya ng Panginoong Diyos. Grabe. We started with nothing. But God let us enjoy everything that we never expected. Wow. At ang lahat niya po na mga anak, 10 sila Ang kanilang mga kapatid, 10 sila. Nung nagpastor na kami dito sa General Santos City, nanay niya, tatay niya, unti-unti namin sila migrate dito sa General Santos City from Iloilo to Mindanao. Wow. Maliliit pa lahat. Iba nga, nagpa-flower girl pa yun noon sa amin Grabe. Pero ngayon po, lahat silang pamilya naglilingkod kay Lord. At dahil po sa kanilang paglilingkod, inangat sila ni Lord. Ngayon po, ang kanyang 4 na kapatid sa New Zealand na nagatira. Wow. Grabe, no? Grabe. That's the miracle that God did. That's why sa lahat po na nakikinig, there is no regret, there is no lose when you decided to follow Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If they obey and serve Him, they will spend their days in prosperity and their years in pleasure. Wow. Praise God. Hallelujah. Thank you so much, Bishop. Grabe, no? Nakita natin, mga kaabangers, no? Unang bunga ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ay ang pamilya ng kanyang asawa. At nakita niya at nasubaybay niya
subaybayan, nakita ni Bishop ang pagkilos ng kamay ng Panginoon mula sa pamilya ng kanyang asawa. From the land of not enough, dinala sila ng Diyos sa land of more than enough. Ang naging susi, obedience. Yan. Grabe, totoo pala talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. You will eat the best of the land. Pastor, so Bishop, naging katimbang nyo na po ngayon si Pastora sa inyo pong gawain sa simbahan. Opo. Sabi nila, testing time is over daw po, Bishop. Dahil ngayon ay testing time is over. At nakita nyo po na ang nagdala sa inyo ng transformation ay ang good news. Ang aking pong tanong, Pastor, paano po nagbibigay ng pag-asa ang isang good news sa gitna ng mga pagsubok at trahedya? Okay. Alam niyo po, the good news is, ang magandang balita, yan nga sinasabi magandang balita. Kasi inaayos ni Lord yung masamang balita. At yung hindi mo kaya, kaya ni Lord. At yung mga imposible, nagiging posible. At yung mga tao po na lumalakad po sa magandang balita, yung mga taong mahihirap, bigyan ni Lord ng pagpapala. That's why, sabi naman ng kasulatan, ipangaral natin ang magandang balita sa buong sanlibutan. Dahil po, yan po ang susi paano babalik ang ating Panginoong Diyos. The good news is, Jesus came to save you, to heal you, to change you, to transform you, and to give you hope for a bright future. We cannot change ourselves. No religion, no money, kahit ano mo kagaling, kung hindi ka samahan ng Diyos, walang mangyayari. Therefore, ang pinakamiserabling tao sa buong daigdig, yung taong nawarang relasyon kay Jesus. Amen. At kung gusto mo at nais mo mabago ang future mo, isuko mo, isurrender mo, ibigay mo. Walang dadalawang isip ang buhay mo. At asahan ko at sasabihin ko sa iyo, kung anong ginawa ni Lord sa buhay namin, kaya ni Lord gawin sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo. Hallelujah. Amen. Praise God. Grabe. Talaga no, napakahusay talaga ng ating Panginoon, di ba? Yung masamang na dumating ang mabuting balita, napalitan ang masamang balita ng mabuting balita. At ano nga ba ito? Sabi ni Pastor, ang mabuting balita ay nang dumating si Kristo sa buhay mo. Sa buhay mo, sa buhay ko. Jesus came to restore what was lost, change what was and cannot be changed. Yung mahirap mabago, mahirap mapalitan. Yung imposible na mabago, posibleng mabago dahil dumating ang mabuting balita. Wow, Pastor Bishop, grabe. Overloaded and superloaded kami ngayon. Pastor, ang tanong ko, no? So, paano po ba maipagliliwanag ang good news sa isang taong alam ang tungkol kay Kristo pero ayaw nila si Kristo? Unang-una po, ang tao po na magsuko kay Lord, magsuko, hindi po pinipili tayo ni Lord. Your future depends on your choice. God never forced anybody. Kahit nasasaktan si Lord. Pero kapag dumisisyon ka na hindi mo ibigay ang puso mo kay Lord, aba, pagsisihan mo yan habang buhay o baka huli na. Therefore, ito po ang tamang panahon. This is the day of salvation. Tomorrow will be too late. Wow. Kasi sabi po ng banal na kasulatan, we don't know what will happen tomorrow.
Hindi natin hawak ang bukas. Hindi mo pwede ipagmamalaki ang bukas. I don't care kahit pa ikaw ang pinakamayamang tao, napakatalino mong tao, napaka-impluensyado mong tao, kapag wala ka relasyon sa Panginoong Diyos, you are the most miserable man that ever lived in this earth. Amen. Hallelujah. Oh, And the good news is, there is hope in Jesus. There is bright future in Jesus. There is miracle in serving Jesus. There is transformation. At sasabihin ko sa iyo, sabi po sa gospel po ni Matthew, unless you repent, you will all likewise perish. Kung hindi po ako nagsisi at sumirinder kay Lord, siguro ngayon ay nasa 6 feet below the ground na po ako. wow. That's why every day when I pray, I always remember the goodness and the faithfulness of God in my life. Amen. Na kung hindi dahil sa Kanya, therefore wala po akong ipagmamalaki sa buhay ko. Kung mayroon man ako ipagmamalaki, ang Diyos at ang ginawa niya sa buhay. Wow. Grabe. Grabe. Yan ang sabi ni Pablo. Sinabi din niya ni Pablo, di po ba, kung wala akong pwedeng ipagmalaki sa sarili ko, kung meron man akong ipagmamalaki, walang iba kundi ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Di ba? So, Pastor, bukod po sa kayo'y nakakilala at nakakita ng magandang asawa, ano pa po ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay nyo na ngayon ay ipinagmamalaki nyo? Okay. Siguro kapag isasabihin ko pong himala ni Lord sa 43 years mo na paglilingkod, siguro isang linggo hindi pa matatapos. Sige po, mga lima lang, Pastor. Una po, when God changed my life, God first gave me the faith to believe Him for bigger things. I was moved by God to challenge Him. Unang-una po, nung dito na po kami sa General Santos City, after my graduation in Davao Bible College, ako lang po ang pumunta sa Bible School po, sa Davao Bible College na walang pera eh. Ang tuition ko po doon na dinala po sa Bible College ay by faith. Tinanong po ako ng director, who will be responsible for your fee, for your tuition fee? I said, by faith. Galing. And then sabi niya, thank God for your faith, but we need cash. Siya nga naman. Paano niyo po dinipensa yan, Pastor? Di siya. Or, ako po, I'm the only student that signed faith in the administration. Kapag makatanggap po ako, that was 1981 to 1983, kapag makatanggap po ako ng 10 piso, umiiyak na po ako dahil I never expect somebody to come and give me money. All I need to do, pastor po na darating, bubuhatin ko po ang kanilang mga dala at dalhin po doon sa ilalim po sa Abuetes upang po ako, bigyan po nila ako ng kahit kunting pera upang may ipagbili po ako. Yun. At kapag po panan po ng di ba, yung may kwan man yan, may pagkatapos ng may semestral break. Ako lang po ang estudyante na maiwan sa Bible School, nag-work hour ako upang babayaran ko ang utang ko. Wow. And then, the second year, dinala ko po ang aking asawa upang dalawa na po kami mag-eskwela. Thinking, grabe, thinking that there is a room for the couple. Aba,
ang matindi, nung nandoon na si Mrs., nandoon siya sa girls dorm, ako doon din sa boys dorm. Hindi kami nagsama, nagtititigan lang kami araw-araw. Napakasakit, Kuya Edi. Hallelujah. That's our greatest challenge. But I never give up believing. And then one day, isang araw, tinawag po kami ng director sa school. Kasi mataas na po yung babayarin namin eh. Sabi niya, Tony, siguro ang mabuti po na ang isa sa inyo ay uuwi na kasi wala na kayo pang bayad. You know, I look straight to the director of the Bible, of Davao Bible College, Dr. Mark Lihero. At sinabi ko, sir, kung utusan mo ako na ako ay uuwi, hindi talaga ako uuwi. Pero kapag si Lord mag-utos sa akin uuwi, kahit hindi mo na ako sabihan, uuwi talaga ako. Ano po ang nangyari, Bishop? Ngayon, during the time, sa camp meeting po sa Barotac Bio, there was an American missionary na when he heard me preach, nangako po siya sa akin. Sabi niya, kapag mag-aral ka sa Bible School, susuportahan kita. Pero tama-tama, when I decided to go to Bible School, yun din ang taon na nagpurlo siya, bumalik na siya sa Estados Unidos. Wow. That's where I learned total dependence in the bigness of my God. Wow. Not to trust in the arms of men, but to trust in the arms of God. Wow. Hallelujah. Ang kagandahan, hindi na makatiis si Mrs., pinauwi ko na lang siya. Sige, Darl, sabi ko, uwi ka na lang, ako na lang. This is a fight of faith for me, but I need to pursue. Wow. Dahil tinawag ako ni Lord, I never give up. I'm determined to move forward, fighting the fight of faith. Oo. And then, that year, parang 3 years na, kasi mag-graduate na rin ako, napakalubo na po yung babayaran. Aba, may nakapagsabi po sa missionary na nag-promise sa akin na nag-aral na ako sa Bible School. Ngayon, ang ginawa niya po, ang kanilang Sunday School department sa mga bata, he challenged the Sunday School teacher to raise up $1 a week and send it to the school in order to pay all my debts. Wow. Therefore, one day, tinawag po ako ng director sa kanyang opisina with a big smile in his face. Sabi niya, Tony, congratulations! Parang lulundag ako, hindi ko alam bakit nag-congratulate niya ako. Bakit ako congratulate na ang sa isip ko, congratulations o ikaw ang susunod na uuwi. Sabi niya, congratulations! Somebody paid all your accounts. Hallelujah! Wow. Grabe. Produkto po ako ng Sunday School Department. Wow. Hallelujah. Grabing pananampalataya yan. At talaga sabi nga, no, Bishop, no, pag si Lord talaga ay nangako, ang kanyang pangako ay hindi talaga
na hindi niya tutuparin, di ba? Sa kanyang itinakdang panahon, di ba? Tinupad ng Panginoon, di ba? So kaya mga kaabangers, kung kayo na may pangako ang Panginoon sa inyo, panghawakan niyo yan. Ang inyong mga pangako na yan dahil isang araw sa kanyang itinakdang panahon, God will fulfill it. Trust in the bigness. Have the total dependence in the bigness of God. Wow. Sige po, Bishop, ano po ang nangyari? Nakapagtapos po ba kayo? Natapos ninyo? Ang kagandahan po ay natural. Makapagtapos na ako kasi bayad na lahat ang utang. Oh. Pero ang challenge ko naman ay ganito. Pagdating po sa graduation, kasi gagraduate na kami. Kasi ang tuition man lang ang babayaran eh. Pero wala akong uniform, wala din ako sapatos. Yung mga estudyante po ay nandoon na po. Nakalinya na po para sa graduation. Wala naman ako magulang na mag-escort sa akin. Therefore, naghiram na lang ako kung sino mag-escort sa akin. Habang sila po ay nakatayo doon, naglulundagan, nagsasayahan, nagpe-picture-picture. Ako po ay nandoon pa po sa aking kwarto, umiiyak, lumuluhod, humihingi ng tulong, Lord. Kita mo, wala po ako ng sapatos. Okay man na magpunta ako na nakapaa. Pero gusto mo ba mapahiya? Tingnan mo ang ginawa ni Lord. 5 minutes bago po ang processional march, somebody knocked at the door of my room. May dala-dala na dalawang bagong sapatos. Wow! Everything in our life is a miracle. As an answer of prayer and walking in faith. And then, after po ng graduation, alam ko na po kung saan po ako ipadala ni Lord. Kasi nandoon pa lang ako sa Bible school. One thing I developed in Bible school is my intimacy with God. Wow. Hindi talaga na intimacy. Every day, I spend hours praying to the Lord. Diyan kuminsan tayo po matatalo ng diablo kasi we are so busy for ourselves and we are lazy to talk to God. Therefore, ang nangyari, alam ko na po kung saan po ako ipadala sa Mindanao. Therefore, kinuha ko lang po ang aking may bahay doon sa Iloilo upang mag-umpisa ng pioneering po dito sa General Santos. Tingnan nyo, how difficult, how hard, how poor we are. Kasi po, ang dala lang namin nung dumating kami sa Jinsan ay karton lang at sako. Doon na po nakalagay ang aming damit, kaldero, kalaha, lahat nandoon na. Isang karton lang. I never question the Lord. I just trust the Lord. Because the Bible says, whom He guides, He provides. We experienced hardship sa aking unang pioneering work. Grabe. Doon sa Surala po, doon po ang una naming pioneering. Wala kaming kakilala doon. Wala kaming kakilala. Kuminsan po, we are forced to fast. Hindi dahil gusto namin, dahil walang ipangbili ng pagkain. Hallelujah.
one of the unforgettable experience, Pastora Salim, that I experienced is, I was invited to speak in a crusade by a pastor. 3 days healing crusade in Pulumulok, Canary. I have seen the tremendous power of God, healing the sick, opening blinded eyes, and stopping deaf ears. Grabe ang himala. Amen. At nung umalis po ako, that is 3 days eh, ang iniwan ko lang po na bigas sa asawa ko ay 1 kilo. Kasi that's how rich we are. Rich in faith. Ngayon, ang kagandahan ay ganito. Nung umuwi po ako, ang binigay lang po sa akin ng pastor, pamasahe. Sa 3 days ako nangaral, ang binigay lang sa akin, pamasahe. May sense, pero walay common. Oh my gosh. Ginamit mo ang lingkod ng Diyos. Nag-enjoy ka sa mga himala at sa mga taong naliligtas. Pauwiin mo, pamasahe lang. May pamilya. Yan talaga, marami rin mga pastor ngayon na may sense pero walang common. Hallelujah. Praise God. Kung mayroon dyan na nakikinig ngayon, sana makonbiktahan ka rin ba? Makonbiktahan ka rin. Kasi baka yan rin ang ginagawa mo sa mga man of God na iniimbitan nyo. Hallelujah. Praise God. Grabe. Look at what Bishop Tony has done, di ba? Ang ganda po, ang naging susi po. Kaya po kayo talaga ay naghilingkod sa Panginoon. At nakita nyo yung mga miracles ng Panginoon na hindi talaga tumigil na magpakita sa inyo ng mga himala ng Panginoon. Alam nyo po ba, meron kayong ID? Yon, meron din akong salawang salita sa iyo, Bishop. ID. Alam niyo po ba yung ID na meron kayo? You have an intimacy with the Lord. Mga kaabangers, wag po talaga nating mamaliitin ang ating intimacy with the Lord. Yung ating pakikipagniig sa Panginoon. Kaya nga 'di ba si Moses, 'di ba Bishop, inutusan ng Diyos, Moses, build me an altar where I can meet them. Because God is very relational. God wants us to have an intimate relationship with Him. At alam niyo po ba ang pangalawa, dahil ID ito, Bishop, dependency with the bigness of God. Yan. Yan po talaga yung dalawang bagay na nalakaran ninyo. You are very dependent talaga. Sabi nyo nga po, wala kayo sa lahat ng bagay, pero ang may meron kayo ay ang pinakamalaking pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kaabangers, dalawang bagay ang natutunan natin mula sa kanyang patotoo. Never question God, just trust Him. Because whom He guides, whom He calls, He will provide. Wow! Bishop, napakaganda po ng mga testimonies na inyo pong binitawan. Pero sa ating pong pag-uusap, tayo po pala ay malapit nang matapos yung ating oras. Pero Bishop, napakaganda po nitong pag-usapan. Kung maaari po ay magkaroon tayo ng part 2, no? Kasi hindi pa po natin natatapos na pag-uusapan yung mga ministry ninyo, yung mga lugar na naabot ninyo, kung saan nakapagbahagi kayo ng mabuting balita ng Panginoon. So, syempre gusto pa rin po naming malaman ano-ano po bang mga lugar ang napuntahan ninyo para makapag-share ng good news. Yung good news ay madala ninyo. Pero hindi po sapat ang ating oras, kaya po magkakaroon po tayo ng part 2 kung inyo pong mamarapatin. Okay lang Amen. po ba? May part 2 tayo, Bishop? At siguro po ang part 2 ninyo, si Pastor Dong at si Pastora May na po ang mag-i-interview sa inyo. Bago tayo po mag-close, Yes ito po. po, pang maintindihan nyo po kung anong Amen. nangyari
nung umuwi po ako sa bahay, after that crusade, napakatahimik po ng bahay. Walang tao sa bahay. Hinanap ko po ang aking mag-ina kung saan. Pala, na-hospital po yung anak ko. At nung na-hospital po ang aking anak, nakadilat na lang po ang mata. Halos hindi na po kumikilos. And I prayed and used all kinds of prayer, but nothing happened. I almost tempted to question God. Lord, I have seen your miracle-working power, pero bakit hindi mo mapapakita sa aking anak? But I preserve not to complain. But instead of complaining, I start praising God. And then, sinabi po sa akin ng doktora, si Doktora Wadyong po sa Sorala, sabi niya, Pastor, kailangan namin po ang isang litro ng isang litro po ng dili dugo kanang ginatawag dextrose. Dextrose. Kahit po pangbili ng dextrose wala eh. Kasi ang binigay lang sa akin ng pastor pamasahe. Therefore, sabi ko, Panginoong Diyos, saan ako kukuha ng pera? Umaalis po ako palabas sa ospital. Lumalakad po ako papunta po sa daan. Aba, habang po ako pumupunta, lumalakad papunta po sa highway, may jeep po na huminto at may tao po. May tao po na bumaba. Dinukot niya po ang kanyang pamasahe at may na laglag po na 50 pesos sa kanyang bulsa. At sabi ko, praise God, God answers my prayer. Sabi po ng Diablo, oy, honesty is the best policy. Sabi ko, the wealth of the wicked is prepared for the just. Therefore, pumunta po ako, tumawid po ako, lumingin po ako sa wala at sa tuo. Sabi niya, oy, pastor ka pa baya? Karon, nagsisinungaling ka? Ibalik yan doon. Sabi ko, Diablo, sabi ng banal na kasulatan, lahat na maapakan ng aking paa, akin. Inapakan ko yung 50 pesos. Diyos ko, Lord. Therefore, nung inapakan ko po yung 50 pesos, dahan-dahan po ako bumaba. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. At pinunit ko po yung 50 pesos at tumakbo sa pharmacy. At ang isang dextrose, just exactly 50 pesos. Wow. At sabi po, nang dumating na po ako doon, linipat namin ang anak ko sa isang hospital kasi mamamatay na yung anak ko eh. Sabi ko, Lord, umiyak kami. Sabi ko, Lord, accept na namin eh. Sabi ko, Lord, kung may plano ka pa sa batang ito, pagalingin mo. Pero kung wala ka plano, nakahanda naman kami na ibigay sa iyo. Ang nangyari, God performed miracle. Gumawa si Lord ng himala. Nung linipat namin po siya sa isang hospital, isang klaseng medisina lang ang ginamit sa kanya at bumalik ang kanyang lakas. At binalikan ko po yung doktora po na may-ari ng ospital. Sabi ko, Doktora, magkano po ang babayaran po namin dito sa ospital? Sabi niya, Pastor, gumaling po ang aking, sabi niya,
pamangkin dahil nung ipinalangin niyan mo sa pagka-drug addict niya, pinagaling. Ngayon, mabuti na siya, ayos na siya. Sige, umalis po kayo dito. Wala na po bayad, libre na po yung hospital bill niyo. Hallelujah! Wow! Praise God! Hallelujah! God never forgets. Hindi talaga nalilimutan ng Diyos. People might forget, but God never forgets what we did. Di ba? Tulad ng nangyari. Pero Pastor, Bishop, ang ganda, ang dami pa po nating pag-uusapan, pero puputulin po muna natin kasi tayo po ay 1:30 na rin po ang ating oras. Pero napakaganda, no? Puputulin natin dito na nalimutan man ng tao ang ginawa mo, pero ang Diyos di nalimutan yun. Tulad ng nangyari kay Pastor, kalain nyo sa lahat ng doktor na mapupuntahan niya, yung doktor pa pala ay may kaugnayan sa isang taong naipanalangin niya at naipakilala ang good news, di ba? Na-share ang good news kaya nabago ang buhay. Kaya Pastor, bago po tayo ngayon maghiwa-hiwalay, nais po namin na marinig mula sa inyo ang sample po ng pag-deliver ninyo at pagbahagi ninyo ng good news, ng mabuting balita. Okay. When I decided to follow Jesus, and I promised to serve Him, I started to pray that God opens the door for me. At siguro, sa pangalawang to be continued natin, doon ko po i-share sa inyo how God grant the desire of my heart and opens the door for me to travel to almost 16 nations of the world just to preach the mighty gospel of Jesus Christ. Grabe. When God opens the door, no devil of hell can close the door. At marami pa po na mga himala nung ginawa ni Lord sa buhay namin. At ngayon, yung bata po na akala namin mamatay, siya na po ngayon ang aming youth pastor sa church. Si Pastor James Torres. Hello? Hallelujah, praise God. So, Pastor, sa susunod po, Bishop, isasama po natin sa interview si Pastor James Torres sa atin pong part 2. Salamat po, Bishop, sa napakaganda ninyong i-share ngayong hapon na ito. So, tatapusin po muna natin ito at muli ay magkita-kita tayo sa ating part 2. Part 2 ng good news sa buhay ng inyong lingkod from General Santos City. At Pastor, bago po tayo magtapos, maaari po ba namin kayong mahinga ng panalangin? Okay. Praise God. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa lahat po na nakikinig at nakatingin sa programang ito, Real Life, Real Talk. At hiniling ko po, Panginoong Diyos, na sana po ang buhay ko na ipinadayag sa kanila ay nagiging inspirasyon Amen. at nagiging hamon sa kanila. Never to doubt your power nor question the authenticity of your word. And I pray and I declare, lahat po na may karamdaman ngayon na Yes, nakating Jesus' at nakikinig, pinapalayas ko yan at sinasabihan, be healed in the name of Jesus. Jesus' name. Hallelujah. Be delivered, be free In Jesus' in name. the name of Jesus. Hallelujah. Yes. Every questions will be answered. Amen. Every needs will be met. Amen. Every backsliders will be restored. Yes. Lord, we thank you that this is the year and the season for us to enjoy plenty and to Yes. live in your overflow. Amen. Hallelujah. Therefore, Lord, patuloy mo po pagpalain ang ministry ni Pastor Bong at May Campoy at ang lahat niya po na mga staff na gumawa, si Pastor Sally, Pastor Sally, Amen. at ang lahat po that join na nag-officiate nito. At sa lahat pong mga kapatiran sa buong mundo
Yes, that are Lord. watching, trust Amen. that our life and my testimony became a great blessing and inspiration to you. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Therefore, God bless you and God be with you. And Amen. always remember, you are not a loser. You are a winner. Amen. You are God's champion. Amen. Be blessed and stay blessed in Jesus' name. Amen. Wow. Thank you so much for such a wonderful declaration, Bishop Tony. Wow, mga kaabangers, maraming salamat po. Enjoy plenty and live with overflow. Napakaganda ng declaration ni Bishop Tony sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po, Bishop. At syempre po, aabangan po namin ang inyo pong part 2 dito sa Daily Life Sharing, Real Life, Real Talk, Real People. At syempre bukas magkita-kita po uli tayo. Kung gayon po ay napakinggan natin ang overflow message of the good news. Tomorrow, mapapakinggan at maririnig natin ang prayer, ang tungkol sa panalangin, the prayer that works in miracles. At ang ating pong bisita ay nanggaling pa sa Dubai, Abu Dhabi. Ayan. Salamat po. Maraming salamat. This is goodbye for now. But we will be seeing tomorrow. Yan. Salamat mga kaabangers and be blessed. Stay safe. God bless everyone. This is Pastora Zali signing off. Thank you so much. Thank you, Bishop.